of heaven is like a treasure in the hidden field. Matthew 13 verse 44. And welcome back sa ating channel mga katiyats para sa ilang minutong treasure marker analysis, at meron tayong natanggap dito na magandang signs for treasures. Atin ito mamaya tatalakayin. Bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo. Okay, shout out tayo kay Zaldi, kay Intensity, shout out kay Danny Flores, Glenn Mario, kay Angelito Capistrano, Tim to Refill, Cirilo Jaom, Noli Salahay, JC Forte, Nicanor Rangel, shout out din kay Rogelio Cortez, Hyacinto Fimia, June Tox, Robert Cabonilas, Jerome Mendoza, kay Pepsi Gilmar, Shimi Murillo, shout out kay Eder Lagarto, kay Ronel Velces, Mr. Tats, Dennis Mordino, Rodel Carduna, Obligado, Mindanao Explorer, kay user WP5, kay Rooney Lucas. Lastly, shout out kina user kay Is9, kay Desiderio Lamsin, Romel Hisulgon, at kay Edgar Cuervo, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. At atin muna panoorin ang buong videong ito bago natin bigyan ng analysis at assessment kung saan pwedeng matagpuan ang nakabaon na item. Magandang buhay mga katiyats. Okay, meron tayong magandang marker. Dalawa ang pwedeng kahulugan ito. Pwedeng ito'y number 4 at pwede ito'y triangle na mayroong buntot na nakaganyan. Kaya unahin muna natin na kung ito'y triangle na may buntot. Okay, ang may buntot na triangle ay merong dalawang klase. Merong straight lang na nakaganyan at meron ding nakaganito and then baluktot siya sa dulo. Okay, itong isang ito ang kanyang mga nakuhang item sa kanyang sign ay treasure behind or at the back of the tree. So kung merong bato dito and then merong kahoy sa kanyang harapan na old tree at narito yung marka na triangle na may buntot, ibig sabihin puntahan mo ang likod ng kahoy at yan mo yan hukain. Treasure at the back of the tree, triangle na yan. Ngayon itong isa straight lang siya, ang ibig sabihin naman niya ay treasure sa isang bato na malapit dyan. Okay, treasure at the back of the rock na malapit sa marka. So kung merong bato dito and then merong bato rin sa kanyang harapan, nasa likod niya ang item. At minsan ay direkta itong nagtuturo. Halimbawa, yung kanyang line ay nakaganyan. Yan, yung mahabang line ay narito. Minsan direktang nagtuturo yung mahabang linya sa bato o kahoy na nandyan sa kanyang harapan. At kung ganyan, ibig sabihin nasa baba ng bato o nasa likod. Or kung kahoy man yan, pwedeng nasa ugat ng kahoy o nasa likod o harapan. Hindi kasi ito katulad ng may baluktot na nagsasabi talaga siya na sa likod kasi nagkurbada itong dulo. Okay, ito yung direct pointer tong triangle na may buntot na straight. Tinuturo talaga niya ang item. So ang gawin ay hukayin talaga ang baba ng bato o kahoy na tinuturo ng triangle na yan. So sa ating kaso, ito yan. Ito yung mahaba niya. Kanina sa video ay nakita ko na mayroong bato sa unahan, pero itong linya ay parang dito yan tumama sa left side ng bato. So ibig sabihin dito yung bato
At kung didiretso siya, hindi siya tatama sa bato, pero ang ibig sabihin niyan ay nasa left side ng bato. Okay, dito sa kaliwa ng bato. Tingnan natin yung picture na naroon. Okay, ito yan mga katiyat. So, ito yung number, the triangle. Ayan. Ito yung ganyang buntot na mahaba. Tingnan nyo to. Idiretso natin dyan. No? Ayan. So, galing sa bato na malaki, ay merong palagay ko 3 metros. So, dito ang ano yan, mga katiyat, inyong testig. Testig kayo dyan, 2 to 3 meters deep. At kung wala, ay lipat kayo dito sa harapan mismo ng bato. Or under, or dito na gilid. Ang item ay nariyan lang talaga yan sa bato. It's under or beside the rock. Kung wala sa ganitong pointer niya na medyo malayo, ang buntot na straight ng ang ganito niya, ayan, yan. So ito ay ito yan. So medyo malayo ang tinuturo sa bato. Kaya yan lang, pag wala sa malayo, balikan ang bato. It's treasure under the rock. Okay, ibang ito pala, ito yung sketch muna. So itong dito mga kadets, yan ay natural crack yan. Tinignan ko kanina, manipis yan, ay crack sa bato. Ito ang pwedeng man-made or talagang man-made. Ngayon kung yan ay number 4, okay, kung pagkagawa niya ng hapon ay nagsasabi na number 4, kanina ito yung sinundan natin na nagturo sa bato. Ngayon, ang number 4 ay north. Kaya hanapin nyo ang north. Ito ay ano pala, nandito sa east ang turo. Ito yung kasi yung pointer ng 4, itong kanyang dulo. So nakaturo sa east. Pero kung number 4 yan, yan ay treasure in the north. Ngayon kung yan ay arrowhead, kung arrowhead nagturo sa east, so pwedeng meron din sa east. Okay, kaya puntahan nyo ang east. Okay, sa layo na 4 to 5 meters. Testig kayo sa east. Kasi yan ang tinuturo ng matulis. Hindi kasi tayo sure kung 4 yan, kasi ang 4 naman talaga ay ganito ang itsura. Ngayon yan ay parang arrowhead, parang din siyang triangle na may buntot. Sa tingin ko, labas na sa equation ang number 4. Ito ay arrowhead or may buntot na triangle. Kaya yan na lang aking analysis dyan. Hindi na ako pupunta sa norte. Kasi itong nandito sa norte, yan ay natural crack ng bato. So, hindi siya number 4. Ito malamang ay arrowhead or arrow, or kung hindi man, triangle na may buntot. So, ang puntahan natin ay yung west, which is narito yung bato. At merong 3 meters papunta sa tinuturo niya. At ang pangalawa natin na puntahan na test dig kung wala dito sa una ay ang east, itong narito. Ang layo ay 4 to 5 meters. Okay, so meron ba tayong tingnan ito? Ito ay napakagandang ano nito, marker. Kung ito'y pyramid mga katiyats ng ganyan, nakaganyan yan, automatic yan na nasa baba niya, treasure under pag pyramid. Kaya tingnan yung mabuti kung talagang pyramid yan, sa baba niyan, o kung wala sa baba, nasa loob ng bato. Kasi parang ano lang yan na bato, pinagdikit-dikit ng semento. So pwedeng meron sa loob or under sa baba mismo ng bato na yan, kung pyramid rock yan. Ngayon pwede rin nila yan na ginawang marker. So check nyo ang
mga corners nito. Kung merong 3 corners ito, nakaganyan yan. So check nyo ang mga direksyon yan kung anong meron sa unahan. Sa layo na pinakamalayo 25 meters, tingnan nyo kung merong mga bato doon na nakabaon. Ang ibang bato kasi na malapad ay nakabaon na. Ngayon pero parang nakitang heart shape dito. Tingnan nga natin to. Parang heart shape nga. Ito. Ganyan. So kung ganyan yan, ay pwedeng sa baba talaga niya. Treasure under ang kahulugan yan. Ngayon kung try ang 3 corner ito na pyramid, so check nyo ang tinuturo ng mga corners. Sabi ko kanina ay 25. So pwede nyo puntahan kahit 25 to 30 sa unahan. Tingnan nyo kung merong bato na malapad, malaki, may marka, naroon ang item. So yan lang. Itong mga pinagpatong-patong na yan na pinagdikit-dikit, parang man-made talaga yan. So magandang sign. Okay, so yan lang aking pag-analyze mga katiyat sa inyong marker na napakaganda. At sana isyurtehin kayo sa inyong paghuhukay diyan. Humingi lang ng gabay sa Panginoon. Ako'y magpaalam na. God bless you all.